Mainit na balita. Hindi trabaho ng gobyerno isuko ang sarili niyang mamamayan. Hindi trabaho ng Republika ng Pilipinas ihandog ang kapwa niya Pilipino sa kamay na naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Huwag ninyong kalilimutan ang mga nagtraidor sa Pilipino. Para nang sa ganon, hindi na tayo mabubudol muli. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa akin at sa Duterte. Mahalagang paulit-ulit nating sabihin yung Duterte sapagkat kami ho ay naririto ngayon ang mga Duterte approved, Duterte endorsed, and Duterte certified senatorial candidates. Kami po'y naririto umaharap sa inyo at mahigpit na makikiusap. Suportahan po ninyo ang Duterte. Kinakailangan po natin ng sapat na bilang sa Senado. Kinakailangan po natin na meron tayong tamang representasyon sa Senado. Alam kong nalalaman ninyong lahat na nasa maling direksyon ang ating bansa. Dahil sa pagmamalabis ng Marcos administration. Kanya naman ako ay humaharap sa inyong gabi, nakikiusap kung ayaw na ninyong mabudol muli. Kung ayaw na ninyong mabudol muli, dalhin ninyo ang Duterte sa Senado. At habang papalapit ang May 12, 2025, araw ng halalan, huwag ninyong kalilimutan kung paano sinalaula at sinalbahi ang pagkatao at karapatang pantao ng kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo. Alam ho ninyo mga kababayan, dito sa El Salvador City, ang trabaho ng gobyerno ay proteksyonan ang buhay, ari-arian at kalayaan ng kanyang mamamayan. Hindi trabaho ng gobyerno isuko ang sarili niyang mamamayan. Hindi trabaho ng Republika ng Pilipinas ihandog ang kapwa niya Pilipino sa kamay na naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Huwag ninyong kalilimutan ang mga nagtraidor sa Pilipino. Para nang sa ganon, hindi na tayo mabubudol muli. At nanganganib ang ating demokrasya. Alam mo ninyo, kapag ka ikaw ay magsasalita ng isang lehitimong saloobin na hindi sang-ayon sa pandinig ng Marcos administration, ikay sisikilin, ikay gigipitin at pilit na bubusalan. Delikado yan pagdating sa ating demokrasya. Nakita din natin kung paano pinagtatangkaang nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag kayong pumayag mga taga Mindanao.
isinuko na ang kapwa natin Pilipino. Isinuko na ang kapwa nyo taga Mindanao. Inihandog na mistulang alay sa mga banyaga dyan sa ICC. Magtulong-tulong tayo, wag natin ipanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa mga iilang elitistang kongresista. Kaya ngayong darating na May 12, ako po ay nakikiusap sa inyong lahat. Kilala naman ninyo kung sino-sino ang nagtraidor sa kapwa natin Pilipino. Kilala naman ninyo kung sino-sinong kongresista ang pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Maaari ba sa May 12, sisantihin na natin ang lahat ng pumirma diyan sa impeachment laban kay Inday? Palitan na natin ang lahat ng pumirma diyan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Maaari po ba yan? Kinakailangan natin magsama-sama nang sa ganon ay hindi na tayo mabudol muli. Uulitin ko, kinakailangan naiintindihan po ninyo what is at stake for our country this midterm election. Not just for you, not just for me, but for our country and for the Filipino youth and the Filipinos that are yet to be born. Kinakailangan natin protektahan ang ating kasarinlan. Dito lang sa Pilipinas, hinahayaan ang isang banyagang jurisdiksyong makialam, manghimasok sa ating judicial process. Ako ho ay nandoon sa airport noong March 11. Isa lang ho ang hiningi ni Pangulong Duterte nung siya ay sapilitang kinukuha. Isa lang. Dalhin siya sa korte. Dalhin siya sa korte. Subalit yan ay pinagkait ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito po sana ang gawin nating sukatan, ang gawin nating batayan sa ating pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025. At sa pagpili ng mga leader na yan, siyempre, dito sa ating probinsya, ihatid natin sa Kapitolyo ang tunay na mag-aaruga sa inyong lahat, ang ina ng ating probinsya, si Gobernadora Juliet Uy. Katulad po namin, hindi lamang kaya ng isang senador. Kanya kinakailangan din ng katuwang ni Gobernadora pagdating sa paglilingkod dito sa probinsya. At dito sa El Salvador, hindi magaganap ang ating paghaharap. Napakaraming tao, maraming salamat sa inyo. Huwag niyong kalilimutan ang susunod na ama ng ating lungsod, Mayor Makmak Tan! At ang kanyang buong puwersa. Ganon din ho, ako po'y muling nakikiusap, vote straight Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan ang aking mga kasama, Dr. Richard Mata sa Senado. Siyempre, ang taong malaki na ang sakripisyo, kasama kong lalaban sa korupsyon at ang kanyang Exhibit A ay yung Kingdom of Jesus Christ dyan sa Davao. Huwag nating pababayaan, huwag nating kakalimutan, Senador Pastor Apollo Quiboloy. At dahil ang trabaho po ng mambabatas, ang trabaho ng senador, hindi mamudmod ng AYIX, hindi mamudmod ng AKAP. Ang trabaho
ng mambabatas, ang trabaho ng senador ay bumalangkas ng mga batas. Magpasa o mag-repeal o mag-amyenda ng mga batas. Kanya kinakailangan natin yung may mga paninindigan. Kinakailangan natin yung mga kapwa ko abogado. Dalhin natin sa Senado, Attorney Raul Lambino. Nandyan din ang nag-iisang kandidato natin mula sa Visayas, Attorney J.B. Hinlo. Huwag din ho ninyong kalilimutan si Attorney Jimmy Bondok. Ang isa pang mahusay na abogado, matagal ko ng kaibigan, si Senador Dante Marcoleta. At siyempre, ibalik natin sa Senado, Senador Bato de la Rosa. Ibalik din natin sa Senado si Senador Bongo. At siyempre, ibalik din natin, not the last but not the least, ang totoong kaibigan at sincero, si Senador Philip Salvador. Muli ho, ako'y nakikiusap at lumalapit sa inyong lahat. Tulungan po ninyo ang Duterte. Itama po natin yung landas ng ating bansa. Kapag mali ang direksyon ng ating bansa, hindi tayo makakaasa na tayo makakapunta o makakatungo sa ating tamang destinasyon. Subalit may panahon pa. Gamitin natin ng tama ang ating karapatang bumoto ngayong May 12, 2025. Tulungan ninyo ang Duterte, tulungan po ninyo ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez, number 56 po sa balota. Madali pong tandaan ang aking numero. Number 56, 5-6. Madali pong tandaan, 5-6, hindi siya utang. 5-6, hindi siya pautang. 5-6, hindi siya pabigat. 5-6, tratuhin nating lahat na ating kolektibong puhunan patungo sa mabuting lipunan. Muli ho, maraming salamat. Tulungan po ninyo akong mangampanya, ipakilala, ikampanya po ninyo ako sa lahat ng inyong kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kabarangay, kaprobinsya, at kilalang Pilipino saan man bahagi ng mundo. Huwag po ninyong kalilimutan ang Duterte nang hindi na tayo mabudol muli. Yang Duterte o Team Suka, paulit-ulit kong sinasabi, itong Team Suka, itong Duterte, itong PDP laban, ito ang kalaban ng mga patuloy na nambubudol sa mga Pilipino. Muli ho, ako po si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, senador ninyo. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.